Huwag kayong matakot magdemanda kung namanyak kayo, trigger warning. Papasok na ako ng work noon. Sumakay ako sa EDSA carousel. Diyos ko, ako sa likod pa ng driver nakaupo ha. Yung manyak sa window side nakaupo. Maya-maya, naramdaman kong may nakahawak sa gilid ng dede ko. Malaki kasi talaga boobs ko. Pagtingin ko, ayun, yung kamay niya nakahawak pa. Nakatago sa bag niya na nasa lap niya nakapatong. Umalis ako sa upuan ko tapos sa sahig ako umupo sa tabi ng driver. Eh di nagtaka yung driver DBA habang sinasabi ko sa driver na minanyak ako. Kinakausap din nung manyak yung driver para di ako maintindihan. Papalagpasin ko na sana pero nanggigil talaga ako. Kaya pagbaba ko sa Guadalupe, sinumbong ko sa Coast Guard na nakastation doon. Nakaandar na yung bus pero hinabol talaga nila. Tapos nung sinamahan na ako ng Coast Guard para ituro yung manyak, pinababa na ng bus, tapos tatakas ba naman, tumakbo sa EDSA patawid, ang daming Coast Guard, di nahuli pa rin siya. Simula sa Guadalupe hanggang sa police station sa court, palaging nahihimatay yung manyak para di makuhanan ng statement. Akala ata niya di ko siya tutuluyan sa demanda. Around 9:00 ng gabi nangyari to, kinabukasan na ng 3:00 ng hapon ako natapos dahil sa hayop na yon. Siyempre yung mga pulis na napakasipag, pinipilit pa akong wag na ituloy yung demanda kasi hassle raw na attend pang hearing. Maraming hearing daw yon, malayo pa ako nakatira. Sana wag mamanyak mga asawa, anak, kapatid at nanay nyo, mga hayop din kayo. Tapos pumunta yung girlfriend sa police station, nakikiusap sa akin na wag ko na raw idemanda. Siya rin daw namamanyak dati pero di raw siya nagsusumbong. So ano, gagaya ako sa kanyang gaga siya. Sabi ko, hindi ko pwedeng palagpasin to. Sa tingin mo ba magrereklamo ako kung walang ginawang kamanyakan yung boyfriend mo? Yung anak kong 1 taong gulang, nagbe-breastfeed sa akin tapos hahawakan lang ng demonyo mong boyfriend? Ayun, after niyang makulong sa police station, nilipat agad sa city jail. Inamoka. Edit. Hala. Didn't expect that my post will blow up like this. Sa mga nagtatanong, ang nagastos ko lang ay halos ₱500 para sa pagpapa-photocopy ng documents. So napagastos pa ako DBA. Tapos yung manyak, maling address yung binigay, wala raw siyang girlfriend. Kaya nagulat mga pulis nung may dumating na girlfriend. Tapos sabi ko sa babae, dineni ka nga wala raw siyang girlfriend. Tapos mga senior na raw yung magulang nung manyak kaya maling address daw ang binigay. It's complicated daw yung relationship nila kaya baka yun ang reason bakit sinabing walang girlfriend. Hello, mga 40 na ata yung manyak at huling 30 na yung babaita. Bawat lipat namin from Guadalupe, substation, hanggang sa Mandaluyong na presinto, pati sa court, hinihimata yung manyak, tapos pag tumatawag na ng medic, normal naman lahat ng vitals niya. So, dinedelay lang talaga niya yung process. Akala niya siguro mapapagod ako. Buisit siya. Yung case, under Safe Spaces Act. Thank you sa lahat ng kind words. Happy Women's Month.